Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Isang programang pinulungan tayo ukol sa mga gawain, pagpapalaki at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Talon! Una-ulo! Bakit mo naman pinatatalon? Okay, narito na naman po tayo mga kababayan, mga kabarangay sa ating pong araw ng Lunes na programa, ang Barangay in Action. Magandang umaga sa inyong pong lahat. Yan. At sa mga barangay na ngayon ay mga barangay natin ngayon, abalang-abala ang mga kakandidato. Magandang tanghali sa inyo. Busy-busy ba? Busy-busy ang ating mga kandidato. At ngayon, diba, nako marami ng mga barangay official na tinatawag nating magugulang. Oo, mga magugulang na kung saan hindi pa man din ang campaign period, marami na. Talaga, marami na ang nangangampanya.
Ayan, tuloy. Pinapatawag ho kayo ng COMELEC ni Chairman na George Garcia. Yan ang sinasabi ko po sa inyo eh. Ano ho? Diyan ho kayo masisilipan eh. Katulad niyan, napatawag kayo, di putok na putok ngayon yan, balitang-balita yan sa inyong mga barangay. Ano? Balitang-balita sa inyo yan na kayo ay ipatatawag ni Chairman dahil maagang nangampanya at pinagpapaliwanag kayo. Pag hindi maganda ang paliwanag nyo at hindi nakalusot ang mga palusot, disqualifika ang aabutin nyo. Disqualified. Sinasabi na nga ho sa inyo huwag niyong subukan si Chairman. Sa ano pa lang yan hindi nyo ba naaarok ang kanyang ugali? Talagang pag yan ay pinairal ang batas, walang sisinuhin. Lalo na barangay ano ka pa lamang, barangay official ka pa lang. Ayan. Marami na hong barangay official ang pinadalan ho ng letter para magpaliwanag dahil sa maagang pangangampanya. May nako. Kayo naman hindi naman ho kayo pumaparehas Pumarehas po kayo. Sundin po natin ang batas. Yan ang sinasabi ho namin sa inyo Ang kayo ho tagapagpatupad nga ho ng kayo yung frontliner Nasa ano ho kayo kayo yung unang-una na magpapatupad ng mga pinaiiral ng batas ng ating pong pamahalaan, ng ating pamahalaang nasyonal. Pagkatapos kayo yung unang lalabag. Ano ba tayo niyan? Paano ba tayo niyan? Kung kayong mga barangay official hindi marunong sumunod, hindi kayo karapat-dapat diyan. Hindi kayo marunong sumunod magpapatupad kayo, hindi naman ho maaari na hindi kayo susunod. Alalahanin po natin, tayo po ay saklaw. Guided po tayo ng mga batas, saklaw ho tayo niyan. Sino man ho tayo. Sino man tayo, kailangan ho nating sumunod. Kapag ganyan, maaring ma-disqualified ka sa ginagawa mo. Sa ginawa mo. Nagbabala na nga ho Nagbabala na ang si Chairman COMELEC Chairman George Garcia sa maagang pangangampanya. Binabalaan na kayo, wala pa rin kayong siguro Chairman Garcia, tingnan nga ho natin. Ipakita ho natin sa kanila, dyan sa mga matitigas na ulo na barangay official. Kung kapitan man ho siya, dapat ho natin sa kanyang ipamukat ho talaga na kinakailangan ng bawat isa ho sa atin pag ganyang eleksyon sundin ho ang mga patakaran. Ngayon, yung mga hindi sumunod, katulad ho yung mga pinatawag ho ninyo, wala na hong yan. Wala na hong patapatawad. Taon-taon na lang ho tayo. Taon-taon na lang ho tumatakbo yan Nananalo na ho yung mga yan. Alam na nila hanggang ngayon Pandaraya pa rin ho ang tawag ho dyan Pandaraya yan. Panggugulang. Panlalamang. Dapat talagang linisin ho natin. Talaga ho maglinis ho tayo sa mga kandidato ho natin kapag ganyan. Hindi ho sumusunod Hindi ho sumusunod. Yung mga pinapatawag ho ninyo, Chairman. Pag matibay ang ebidensya, i-disqualified na ho.
Hindi ho karapat dapat ho yan mamuno. Hindi ho karapat dapat na magkaroon ng posisyon sa barangay ang mga yan. Kapag ganyan sinasamantala ho nila, umpisa pa lang ho nakikitaan na ho natin na hindi magiging mabuti ang barangay dahil sa kanila pa lamang nakikita na ang pandaraya ano pang aasahan nating kagandahan sa barangay kapag ganyan ang mamumuno? Di ho ba, Chairman? Pag ganyan ang namumuno, lagi ho nating pinapaalala sa mga butante, piliin natin ang karapat-dapat. Etong mga tao nito, nakita ho na natin na hindi karapat-dapat dahil hindi nga po sumusunod sa patakaran ng ating halalan ano pa, pag nagpatupad pa ng batas siya sa barangay niya, di nagkawindang-windang na ang barangay? Titino ba ang barangay kapag ganyan? Ang ating mga opisyal una sila yung lumalabag sa batas. Sila ang hindi sumusunod sa batas. Hindi naman ho maaari yun. Ang lahat ay sumusunod. Si mayor sumusunod, si governor sumusunod, si congressman, vice presidente, ang pangulo, ang mga kalihim, ang mga senador at congressman sumusunod sa batas. Pagkatapos isang opisyal lang ng barangay, kung hindi natin ipapataw ang batas, paano tayo niyan? Bigyan ho natin sila ng leksyon. Bigyan na ho natin ng leksyon. Disqualified na ho natin yung mga yan. Kung yun ho ang nararapat na parusa, kung ano man ang parusang nakalaan dyan sa paglabag nila, ipataw po natin. Matitigas ang ulo. Tsaka nakakapangamba kapag ganyan ang ating opisyal sa barangay. Nakakapangamba. Talagang hindi mapapabuti ang ating barangay kapag ang mga opisyal ganyan, manalo pa ho yan. Ako, di bali kung matalo ho yan kung manalo ho yan, di ho ba, Chairman? Wag na hong pagbigyan ng pagkakataon ng mga yan. Biruin nyo ho, malapit na nga ho ang kampanya malapit-lapit na Abay, sumisimple. Akala ho ninyo, pag makaya niyong paglilangan si chairman, alam na ho ni chairman yan na ugali ng mga kandidato sa yung mga nanlalamang. Alam niya, sa tagal ba naman na humahawak sa eleksyon Sa dami na rin ho ng mga pinapile na complaint, petisyon, kung ano-anong mga inihahaing sa kanila. Ay, nako, kayo pa, chairman, ang subukan itong kandidato. Tingnan niyo yung ginagawa. Di ho ba? Ayan, pag hindi ho maayos ang paliwanag, Chairman Garcia, sapat ang ang mga ebidensya laban sa kanya. Wag na ho natin yang bigyan ng pagkakataon na lumaban pa yan. Baka ho manalo pa baka manalo pa yung mga yan. Ako, para hindi ho tularan sila. Kasi ang sama ng imahe na gagawin nila Porque siguro sila ay incumbent, ganyan yan dati na ho sila, para bang sa tingin ho nila, hindi sila kaya. Yan ho, mga nagiging ho dyan ang mga katuwirang baluktot. Yung mga baguhan ho dyan di ba? Yung mga baguhan pumaparehas dahil natatakot silang lumabag sa patakaran. Pagkatapos yung mga incumbent, tingnan nyo yung mga incumbent,
Hoy, maawa naman ho kayo. Di naman ho natin nilalahat, pero siguro talaga naman ho meron. Ayan, patunay na ho yung pinatawag ni chairman. Yung mga ilang barangay official yan. Anong sabi sa ulat? Siyam na? Siyam na ba, ano ba yun? Siyam na lugar ba yun na tinaan ano? Sa iba't ibang lugar na barangay official pinadala ng letter dahil maagang pangampanya. Binalaan na. So, ibig sabihin niya, Chairman, sinusubukan ang inyong kakayahan kung gaano ba talaga, ano talaga ang tikas ng bagong COMELEC chairman ngayong hahawak siya ngayon ng eleksyon. Barangay pa lang ho yan, chairman. Kumbaga sa nilalabag na ho yung ninyo. Nilalabag na ang mga patakaran nito, mga tatakbong opisyal sa barangay. Tingnan nyo. Ano po? Tayo ho, mga kabarangay. So, sa ngayon, nakilala na ho natin sila. Ayan, sa simula pa lamang, pinatawag na ho siya ng COMELEC chairman. Baka naman ho, iboto nyo pa yan. Siyempre, pag kayo kaharap niyan, magdadahilan yan. Yan. Kung minsan, ang taas pa ng dating niya, wala yan. Anong wala yan? Sige nga, subukan niyo si chairman. Anong wala yan? Basta, ngayon mga kabarangay, wag ho nating bigyan ng pagkakataon yung mga ganyang klaseng kandidato. Yung mga nanlalamang sa kanyang mga katunggali. Hindi marunong pumarehas. Pag namuno pa yan, ganun din ho gagawin yan. Titiisin ho ninyo yung 3 taon na gagawin ho niyan. Ano ho? Kawawa naman ho kayo. Kawawa ho ang barangay ho ninyo. Pag ganyan ang mamumuno sa inyong barangay, mga matitigas ang ulo, madaya. Madaya ho ang tawag dyan Nandadaya na Pandaraya na ho yan Wala pang kampanya. Kumbaga sa karera Karera ng anumang klaseng karera. Hindi pa sinasabing go Tumakbo na ibig sabihin, gusto nga agad mauna. Nandaya. Ay, nako. Sana kayo? Chairman. Ako nananawagan. Yung mga ganyang klaseng kandidato, bigyan na ho natin ng leksyon yung mga yan, nang hindi na po parisan. Kasi pag napaparisan pa yan, ang problema natin sa eleksyon, hindi na mauubos, hindi na matatapos. Hindi na matatapos dahil maluwag. Maluwag ho tayo. Magaling lang ho tayo sa paalala, babala. Mga banta. Yung pala, hanggang doon lang tayo, puro tayo banta. So, tayo din ho mapupulaan. Tayo din po mapupulaan, Chairman. Kung tayo ho ay magiging maluwag sa mga kandidato, kayo po ang binigyang kapangyarihan para supilin, para disiplinahin ang mga kandidato na mga nanlalamang, nandaraya, bumibili ng boto,
Kayo po ang itinakda. Ano ho? Para sila ay hindi makapandaya. Itinatag po ang inyong ahensya, ang inyong tanggapan. Oh. Aha. Kung tayo ho ay magiging malambot. Oho. Malambot dyan sa mga, wag ho natin nung sabihin na barangay election lang ito eh. Wag ho natin langin ho ito. Isipin po natin, yung boto ng individual nababastos. Yung boto ng individual nasa salaula. Ano ho? Ito ho ang pamamaraan na lamang po ng mga taong bayan, ng mga kabarangay para matanggal, para mapalitan ang mga opisyal ng barangay na wala hong inatupag kundi ang gamitin lamang ang kanilang kapangyarihan. Oho. Ano? Kaya sana yan po makita po ninyo. Panghinayangan po natin yan. Irespeto po natin. Oho. Irespeto, i-preserve po natin yung karapatan ng mga botante. Oho. Di ba? Nakakalungkot naman ho eh. Pag diyan pa lang sa barangay, wala ho tayong pangil. Ano pa mangyayari? Di sa mga local. Sa local ano na ho tayo niyan? Posible rin ho, ganun din ho mangyari. Saan ho tayo pupulutin pare-parehas ho niyan? Oho. Oo. Ano ho? Yan. Nako, ito naman mga ano na ito. Ito naman yung mga kandidatong ito talaga naman ho maawa naman kayo, mamahinga na kayo, huwag na kayo tumakbo. Ikaw nakakaalam sa sarili mo na wala ka naman nagagawa sa barangay mo. Puro pananakot ka lang. Oh. Puro ano ka lang. Protection lang sa sarili mo. Huwag mong gamitin ang posisyon para lang sa kapakanan, sa sarili mong kapakanan. Hindi ho kayo karapat-dapat diyan. Ginagamit nyo, binabalahura nyo ang pagpapatakbo sa barangay. Ang magandang layunin sa barangay. Pupwes manunungkulan ka, hindi ka naman talaga maglilingkod. Hindi ka naman maglilingkod sa kapwa mo. Gamitin mo, nako. Imbestigahan niyo yung mga ganyan, mga kabarangay, yung inyong mga kung ang dami ho dyan, meron ho dyan mga protector. Protector na sugal, iba't ibang mga illegal protector. Eto na ho ang panahon natin. Eto na. Wakasan na natin ho sila. Wakasan na natin ang kanilang mga pamamayagpag. Na 2 beses na hong naudlot yung election eh. Ilan ano na yun? Ilang taon ang lumipas. Tapos meron pa silang termino. Biruin ninyo. Sila, talagang matatapang na, makakapal na talaga ang apog. Makakapal na ang apog. Talagang kahit hindi na nila pinakikinggan yung mga negative na sinasabi sa kanilang kapitbahay nila ng kanilang kabarangay Oo, nagbibingi-bingihin na lang yan. Basta't focus sila, nakatutok talaga sila doon sa magkaroon,
ihalal uli sila. Para yun, tuloy-tuloy ang kapangyarihang bit-bit nila. Magamit nila sa pansariling kapakanan. Oh. Ha? Bakit hindi pa kayo naubos nung panahon ng tukhang? Ha? Oh, wala na. Mga nakalista pa kayo, baka kala ninyo. Mga nakalista pa ho kayo. Oo, hindi pa ho nababago ang listahan, hindi pa nabubura. Nasa kamay pa rin ho yan ng otoridad. Ang listahan, ang mga listahan na yan. Oh. Di man ho kayo inabot. Sabi ko nga ho sa inyo sa ibang paraan eh. Sisingilin din ho kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Sisingilin ho kayo. Oh, sa ibang paraan, sa ibang pagkakataon. Oh, sisingilin ho kayo. Yun yung tinatawag ho na karma. Ano ho? Nakalusot man kayo. Nakalusot kayo sa batas, nakalusot kayo sa hatol. Sa ibang paraan ho, hindi ho kayo makakalusot. Kung kayo na tatakbo, talagang, kaya nga ho, lagi ko rin nung sinasabi, mga kabarangay, piliin ho ninyo talaga. Piliin nyo yung talagang tao, ni kandidato, na meron talaga namang ang layunin ho talaga makatulong, ma-share, maibahagi niya ang kaalaman niya sa barangay. Meron siyang mga kakayahan na gusto niyang ibahagi sa barangay para makatulong sa kanyang kabarangay. Meron hong ganyang mga kandidato tayo. Yan ho ang ating piliin. Yan ho ang ating iluklok. Andyan ho yung Danyo Guillermo sa Canlalay, Laguna. Ilang takbo na yan. Oo. Nakita naman ho ng mga kapitbahay niyan, walang inatupag, kundi ilayo ang mga kabataan sa bisyo. Yan ho ay magmamanager ng basketball. Puro sports. Puro sports. Yan ho ang ating pipiliin. Di man ho nagbibigay ng ano yan, dahil bawal nga wala ding kakayahang mamigay ng pera niyan. Pero andyan lang sa kapitbahay ninyo, nakikita nyo. Ang daling nyong lapitan. Maradaling lapitan. Ayan. Wag ho tayong bulag. Wag ho tayong bulag. Matulungin yung tao na yan, yung utak. Matulungin yung utol ko. Gusto niyang maglingkod sa barangay . Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon. Subukan niyo siya. Subukan niyo at nakita naman ninyo ang ano naman talaga, di ba? Nakita naman ninyo. Ang tagal nyo ng kabarangay yan. At eto. Ang inyong lingkod, handa rin hong tumulong sa inyong barangay. Pag anuman ang makakayanan naming gawin.
Aha, mga kabarangay, oh. Nasa atin hong mga kamay. Ang kahihinatnan ho nila. Wakasan na ho natin yung mga walang silbi sa ating barangay at palitan na ho natin. Palitan na ho natin yan. Yang mga traditional politician. Mga batikan na yan. Oo. Tapos na. Oo. Napagbigyan na ho natin sila. At hindi natin nakitaan na maganda ang ginawa nila. Tapusin na natin sila. O, wag na natin no silang bigyan ng pagkakataon. Sobra na ho. Sobra na ang kanilang panunungkulan. Sa barangay ho ninyo, wala ho kayong nakitang maganda. Yung pandemic. Mga pandemic. Panahon ng pandemic. Sino bang mga opisyal? Sino bang mga barangay chairman ang nagkaroon ng grocery? Dahil yung mga ayuda ng kanyang kabarangay. Ayan. Hinati. Yung tiga-apat, tiga-apat na dilata, naging 2 na lang. Yung 5 kilo, naging 2 kilo. Ang shampoo, 1 dosena, naging 6 na lang. Ano ba yan? Ubos ang pondo ng barangay. Ginamit lahat sa pamumudmod sa barangay. O kaya si Kapitan, ayun, nagkaroon na ngayon ng grocery. Kaban-kaban ang bigas na pinadala ni Mayor. Kalahati lang ang pinamigay. Kaya ayun, nakabuo na ngayon siya ng grocery. Nakabuo na ng grocery. Ayan. Tayo ho, lalo na ang mga senior citizen. Mga senior citizen, tayo ho, masyado na ho tayong mga inuuto-uto. Inuuto tayo. Wala hong problema Walang problema sa ating barangay official kung talaga namang nakikitaan natin ng kasipagan. Nakikita natin na walang iniisip kung hindi ang ikauunlad ng barangay, ikatatahimik, ikagaganda, ikaayos ng mga kabarangay, ng mga kabataan. Wala akong problema. Sige, panatili. Kung natapos ang kanyang termino, na 3 termino, tatakbo ang anak, suportahan natin. Tatakbo ang asawa, suportahan natin. Walang problema dyan. Pag ganyan ang ating barangay official, wag na ho nating isipin ng political dynasty. Andyan na talaga Hindi na ho natin talaga maiiwasan na mangyari ang political dynasty. Kung maganda ang ginagawa, walang problema ang political dynasty na sinasabi. Kung ang walang mga pinaggagawa, kapangyarihan nga lang, sila lang ang yumayaman. Nauubos ang kaba ng bayan, kaba ng barangay, na wala namang nakikitang proyekto sa barangay. Subalit, saliksikin ninyo ang kanilang, yung kanilang, paano nila na-withdraw. Saliksikin ho nyo yan. Sa COA. Malalaman ninyo na merong proyekto, merong na-release na pondo ang barangay, pero wala kang nakita. Wala kang nakitang proyekto.
na gano'n ang halaga. Tingnan nyo. Anong nangyari? Ano nangyari dyan? Ha? Ano nangyari sa atin? Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Kita niyo ninyo. Nang dahil ho sa kapangyarihan, nag-aagawan sa kapangyarihan, at kung ano man ang meron sa barangay, talagang binubuwis ang buhay. Kapalit ang buhay. Ilang opisyal na ang napaulat, ilang kandidato na ang napaulat na tinambangan. Ano ba mga pagkatao nila? Magaling ba silang mamuno? O namuno sila nang walang pakinabang? Di ba? Bakit hindi matanggap yung mga ganyan? Kung maganda, maganda ginagawa, may nagagalit. Ano? May nagagalit. Wala kang ginagawa, lalong may nagagalit. Ano? Magaling mo mamuno. Magaling ang pamamalakad sa barangay, may nagagalit. Gusto agawin ang posisyon. Samantalang maganda ang pinaggagawa ng kapitan. Pumarehas naman po tayo. Pumarehas ho tayo. Huwag ho nating daanin. Huwag ho nating daanin na tayo pa ay magbabayad para lang kumitil ng buhay. Matakot po tayo sa Diyos. Matakot po tayo. Umuupa kayo para lang paslangin ang kalaban ninyo at katunggalin ninyo. Hintayin po ninyo ang panahon ninyo. Kung sa mga panahon na ito, meron hong may panapanahon po yan. Kung itong panahon na to ay hindi kayo pinalad, talagang kaloob ho ng Diyos yun na hindi mo pa na mapapanahon. Ibig sabihin, hindi ka pa hinog para manungkulan. Siguro, inihanda ka pa ng Panginoon na madagdagan ang iyong kaalaman para magampanan mo ang pagiging opisyal ng barangay kaya hindi ka pa nanalo. Tanggapin mo yan. Ha? Tanggapin natin yan. Lagi po nating iisipin ang mga bagay-bagay dito sa ating mundo. Ang Diyos ang may kontrol. Ang Diyos ang nagpapatupad. Kahit anong gusto natin na maglingkod kung hindi niya ipagkakaloob at hindi nakatakda, huwag mo nang pilitin. At huwag kang gumamit ng dahas. Huwag kang gumamit. Sa kabilang banda, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang sisingilin sa ginawa mo. Babawian ka din. Kung yan, inaakala mong walang nakakaalam ang masamang ginawa mo, nagkakamali ka. Kung yan ay maililihi mo ng mangilan-ngilang panahon, maililihi mo, pero lalabas at lalabas ang katotohanan. Darating ang panahon, mabubunyag ang bagay na itinago natin. Ano ho? So, bago po lahat, babati ko muna yung ating mga viewers. Ayan, si Andrea Porte. Hello and happy Monday, sabi ni Andrea Porte ng Barangay Putatan,
Muntinlupa City. At paring Crispin Lambayan, ayan. Utol Danyo. Oh. Crispin Lambayan, gandang araw po, DCWG. Yeah, shout out po sa mabait na barangay kapitan ng J. Luna, Pasay City. Aba, talaga? Si Kapitan Wilfredo Cipra. Oh, may Cipra dito sa amin na dito sa J. Luna. Sa J. Luna. Oo. Dito pala yan sa amin. Oo, J. Luna. Si Kapitan, Cipra. Oo. Dati yung hindi ko ako nagkakamali, yung nanay din yata noon. Nanay ba to o si Wilfredo, anak na yata ito. Ayan, sa barangay ano yan? Barangay 112. Ayan, katapat lang namin. Andrea. Yan, mga sifra. Alright. Ayan shout out po sa mabait na barangay kapitan ng J. Luna, Pasay City, si Kapitan Wilfredo Cipra. Yan binabati lang ho yan ni Andrea. Hindi ho natin siya kinakampanya. Wala pa hong panahon ng kampanya. Alright. Oy, thank you. Sabi ni Andrea. Alright. Okay. Naku, ano ba to, no? Eto na naman tayo, yung mga pataas-taas na presyo, no? Tumaas na naman ho ang presyo ng Ay, naku, talaga naman ho, lahat na tumataas. Ang mga maliliit na lang ho ang di tumataas. Ayan, no? Ang gasolina ho, nagtaas na naman ho ng 20 sentabo. Ba? At 40 sentabo naman ho sa kerosene. Biruin ho ninyo, sa diesel, magkano sa diesel? 20? 20 rin ba? Tingnan nyo po, siyam na beses na po, sunod-sunod na linggo, nagtaas ho ng presyo ng produktong petrolyo. Biruin mo, umaabot na ho sa 15 pesos and 30 centavos ang itinaas ho sa gasolina. Itong sunod-sunod na Kaya grabe, grabe na ho ang magkano na ho ang per liter ho ngayon? Umaabot na ho ng 70. Oho. Umaabot na ho ang 70. Ang diesel naman ho, 10 piso at 70 centavos na ho ang itinaas sa 10 magkakasunod na linggo. Hindi ho, hindi talaga mapigilan, dahil nagdidikta ho ang presyo nito sa world market, Kaya, siyempre, pag tumaas ang, andyan na, hihingi na rin ng taas sa pamasahe ang mga jeepney dahil sa taas nga ho ng krudo. Pag humingi sila ng taas ng pamasahe, di ho ba? Yan ho, sabay-sabay ho na nagtataas, pati bilihin. Dahil gasolina ho ang pinag-uusapan, Ito hong bigas ho nga ho natin, Itong bigas ho natin, hindi pa tayo nakakaano sa bigas. Tuloy-tuloy naman ng lahat na ho, Pag nakahinga tayo sa sibuyas, nakahinga. Kamatis naman. Yung mga ginagamit tong pangmasa talaga, ang talagang tinutumbok ng mga pagtaas, Kamatis, sibuyas, bawang, yung mga pansahog na ginagamit na, biruin mo, ako kamatis lang at asin, pang-ulam na ho, ngayon, ang mahal na ho.
Dati-rati kung bumili kami, kilo-kilo eh. Dahil magkano lang ang kilo ng kamatis? 20 pesos. Eh ngayon, hindi mo na ang kamatis. Ilang piraso na lang nabibiling kamatis ngayon. Samantalang mga panahon na nabubulok ang kamatis, ayun, tinatapon lang. Ano ba ang nangyayari sa atin? Ano? Tapos, ganito, tumataas naman ngayon. Oh. Kamusta yung mga magsasaka ng kamatis? Diyan sa parte ng Baguio ho yata yun, nabubulok at hindi raw ho nabibili. Ano ba yun? O ngayon, walang nabubulok ba? O, dapat nga, mas may mabulok dahil mahal. Hindi makabili ang tao. Pag maraming kamatis at murang kamatis, sinabubulok. Baligtad yata Ayan, thank you po, elementary batchmate ko siya. Talaga? Si, Wilfredo Cipra. Ayan. Okay. So, tuloy tayo, tuloy. Tuloy lang sa ating pinag-uusapan na ito. Ito ho mga pagtaas ng bilihin at ngayon nga kung di tayo nagkakamali itong araw na ito, yung mga retailer ho yata makakatanggap po yata ngayon ng ayuda mula sa ating pamahalaan dahil nalugi dahil sa price ceiling ho na itinakda ng ating pamahalaan na kung saan ang presyo ng bigas ay 41 pesos sa well mill rice 41 pesos at saka 45. Meron hong mga naka-schedule ho dito kung ang DTI yata ang DTI ang mamamahala ho yata niyan doon sa mga retailer na nalugi dahil naibenta ho nila ang bigas nila ng mura, nabili nila ng mataas. Katulad naman yan, napakaganda rin naman ho ng ginawa ng ating pamahalaan. Kesa ho sa wala. Wag na ho tayo, yun ho ang kaya ng gobyerno. Pero malaking halaga na rin ho yan. Malaking halaga. Kung di tayo nagkakamali, 15,000 pesos ho yan. Sa isang retailer na mga nagbenta. Yung mga nagbenta. Hindi ho naman ho lahat. Mga nagbenta lang ho ng palugi. Di ba? So, mainam na rin ho na nagkaroon ng ganyang programa ang pamahalaan na magbibigay ng ayuda sa mga retailer na nalugi. Kekeso ho tayo sa wala. Nung araw nga ho talaga, di ba? Pag lugi. Ngayon ho, kapag may problema ng kakapusan ng pagkain o anuman, may mga ayuda tayo natatanggap na sa pamahalaan. Nadadagdagan na ho. Diba? Ang media nga ho dati wala naman hong natatanggap sa DSWD. Ngayon, nakakatanggap na rin. Nakakatanggap na ng tulong. So, lahat. Dinagdagan na rin ho ng DSWD. Meron na ho mga food
ano silang bagong programa. Para doon talaga sa mga pamilyang mahihirap. May food stab ho sila na matatanggap. Ayun ho yata, monthly din ho nilang matatanggap yun. Ano ho? Ayan, meron ng mga ganyan. Kami ng mga panahon ho namin, wala hong matanggap ng mga ganyang ayuda eh. Alright. So, siguro dako muna ako sa sa ating hong paalala. Meron ho tayong konting paalala ho rito. Yan, palit lang po tayo ng yung pong Barangay Labor Desk Reload ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay. Yan, ay meron pong in-house job interview ngayong araw na ito diyan sa sa buksan mo nga yan. Yan. Yun. Sa SM's Hypermarket. Yan. Para ho sa SM Hypermarket na trabaho. Ano ho? Sa third floor po ng Pasay City Hall sa Peso Office. Yan. Sa room 310. Magsadya po kayo dyan na yung mga i-interviewin para sa trabaho. Tingnan mo nga yung click mo yung ayan, yung mga job vacancy po. Ayan, customer assistant, cashiers, store clerks, accounting assistant, technical assistant, company nurse. Yan ho ang tinatanggap po. Yan ho ang tatanggapin at i-interviewin ho. So, may yung nakasulat diyan. May nakasulat. Click mo yung niya. Yan. So, ayan po paalala po ng Peso ng lungsod ng Pasay. Job opportunities are here. Kayo po ay inaanyayahang makilahok sa isasagawang in-house interview ng SM Hypermarket sa September 11, 2023, Lunes. Mula ho alas 9, ng umaga hanggang alauna. Habol pa ho kayo hanggang alauna po ng hapon. Diyan po yan sa Peso Office, 3rd floor, room 310, Pasay City Hall. Yan ang Barangay Labor Desk Reload ay inisyatibo po ng lokal na pamahalaan sa pangunguna po ni Mayor Emmy Calixto Rubiano at Congressman Tony Calixto. Yan po ay para sa mga taga-Pasay lang. Meron ako na po, pwede ho ba mag-apply ho dyan? Pwede ba? Para ho lang ho sa mga taga-Pasay. Yan, ha? Mabuti ho, bibigyan ho ng priority ang mga taga-Pasay para para magkaroon ho ng trabaho. Dapat lang ho, sapagkat meron hong meron hong city resolution ho dyan na mula pa ho nung nag-uumpisa pa lamang ho yung MOA, kung saan ibubuksan pa lang ho yan ng mga establishment, diyan ho gumawa ho ng resolution ang lungsod ng Pasay, city resolution na lahat ng bigyan ng prioridad ang mga aplikante mula sa Pasay. Sila ho ang prioridad na makuhang trabahador
sa iba't ibang mga establishmento diyan sa Mall of Asia o sa MOA. Hanggang sa ngayon po yan ay pinatutupad po ng lokal na pamahalaan. Ayan, at may mga may mga job opening o job vacants. Ang SM Hypermarket. Ano po? So, yung mga aplikante, dalinunin nyo ang inyong mga requirement. At syempre, i-interviewin kayo. Kinakailangan naligo. Nakapag-toothbrush. Syempre, sasagot ka dyan. Kailangan mabango ka. Syempre, naka-ispututing ka. As long as live. Kailangan dyan naka-as long as live. Dahil i-interview ka, hindi naman po pwedeng rugged ang dating mo. Yung ang suot mo ay pantalon na butas-butas. Tas. Hindi pwede yan. Kailangan naka-aslocks. Naka-as long as live at naka-aslocks. Naka-aslocks na pantalon. Hindi pwedeng para kang si Joseph Estrada ang sapatos. Naka-rubber. Hindi. Kailangan lumalagatok ang swelas ng iyong sapatos. At kumikinang-kinang. Makintab. Nakaitim or brown. Diba? Kasi haharap ka, lalo na kapag ganyan ang mag-interview sa inyo, yung naka-thumbs up na 2 kamay. Di kinakailangan mong talagang poding-podi ka na haharap. Di ba? Kita mo, meron ka pang supporters ng mga bata. Yan, At syempre, kumpletuhin ang dadalhin para dyan pa lang masusuri kayo kung talagang ikaw ay maaasahan. Kinakailangan lahat ng requirement na dala mo at hahanapin sa iyo, meron ka na. Dahil diyan ka susuriin din kung ikaw ay sumusunod. At willing magtrabaho. Kasi pag willing ang isang tao na magtrabaho, kinukumpleto niya lahat ang kanyang kakailanganin sa pagharap niya sa interview. Siyempre, unang interview, may SS ka na ba? May SS. Opo. Patingin. SSID. T number. Opo. Asan natin yan? Pakita mo ang T number. PhilHealth. Meron ka na? Meron daw po. Yan. NBI. Nakalimutan ko po. Ayan ang sinasabi ko. Yung mga nakalimutan. Kailangan dala na lahat. Barangay clearance. Wala ho si Kapitan Nangangampanya na. Nilaglag mo pa ang kapitan mo. Di ba? Kailangan bago pumunta, hingi na agad. Samantalahin mo. At election ngayon, magbibigay agad yan. Magbibigay agad ng barangay certificate or barangay clearance. Di ba? Yan ang hihingin. Pag kulang-kulang, nako. Ano ka na nun? Deducted na yung points mo. Deduction na yung points mo doon dahil pagtanong sa iyo, tinanong, wala kang naiwan, nako. Di ba? Unang-una, isulat mo ang pangalan mo diyan.
Ay, wala kang ballpen. Ma'am, pahiram pong ballpen. Ay, patay! Patay ka dyan. Hindi ka dapat manghihiram. Kailangan may ballpen ka na rin. Naka-aslong aslip ka. Ano na yan. Nakaipit na yung ballpen mo dyan. Pasusulatin ka. Wala kang... Pahiram po ng ballpen. Ako, hindi po pwede sa mga interview ganyan. Oo, kailangan meron ka sariling ballpen. Oo. Yan ang tatandaan. Huwag ka kakalimutan niya. Pag ini-interview na at mag-a-apply, bit-bit lahat. Kung ano man ang hanapin, pwede mo itampal sa kanya. Tinuruan ng masama eh. Ano ba? At least, pakikita sa'yo, preparado ka. Oo. Ganyan mo pinapakita na ikaw ay preparado sa isang bagay na gusto mo. Kaya pag ikaw, doon makikita ba, pag nagtatrabaho ka na, preparado ka, handa ka na rin. Inihahanda mo ang mga gamit mo sa trabaho. Diyan nakikita ka, good ka ngayon. At ikaw ay madaling tatanggapin. Madali kang tatanggapin. Sige. Mag-report ka agad, ha? Hindi yung sasabihin sa iyo. Sige. At anong cellphone number mo? Tatawagan na lang kita. Pag sinabi yon, huwag ka nang umasa. Oo, huwag ka nang umasa dahil hindi ka tatanggapin. Kasi kagagawan mo, kulang. Kulang ang mga dala mo. Kulang ang requirements mo. Huwag ka nang umasa. Ay, nako. Kasi alam nyo, yung mga kabataan ngayon, ibang dinadaan nila sa forma-forma na di pwede, kailangan low profile kayo paghaharap kayo sa mag-i-interview. Kinakailangan mababa ang loob, hindi matikas ang dating na pag tinanong naman, wala ka, hindi ka makasagot. Di ba? Yabang lang ang puhunan mo. Hindi ganun. Kung mayabang ka, pag may tinanong sa iyo, kaya mo sagutin, walang problema. Walang problema. Pero, kung ikaw ay pinis na pinis, hindi mayabang ang dating, magalang, tsaka malumanay, pero nasasagot. Nasasagot ang tanong. Napapaliwanag ng malinaw ang sinasabi. Hindi nangangatal, hindi pabagsak ang boses. Di ba? Ganun, kailangan disente. Disente ang kilos. Huwag pa bara-barako, huwag pa ano-ano. Huwag ipakita na tambay ka lang. Mahilig ka sa tambay. Yung mga pangit na ugali, gaspang na kilos. Kailangan lahat makita sa iyo maganda, maayos. Ano? Kaya't sasabihin sa iyo agad niyan pagkatapos ng interview. Report ka agad bukas sa ganitong oras. Ito, mag-report ka kay Mr. Procopio. Tanong mo saan kang destino ipupwesto. Di ba? Ganun agad. Ang masakit, naggano ka, pinaghandaan mo, kulang-kulang naman ang paghahanda mo. Pinaghandaan mo lang, damit, forma, yung buhok mo, may pumada. Maayos ang buhok, kaya lang. Yung mga tanong, tinanong ka, ballpen lang, doon lang, bumagsak ka na.
pinasulat ka, wala kang ballpen. Diba? Right? Okay, so, tayo ay wala na pong oras. Ano ho? At papaalam na po tayo. Ayan, dahil nasapat na po natin ang ating pong isang oras na ating pong programa. At maya-maya po, sa bandang hapon po, alas 5 hanggang alas 6, magkita-kita po tayo sa programang Balitang Pilipinas Worldwide. At muli, tayo po ay magbalitaan at magtalakay po ng mga nasa likod po ng balita. Right? Maraming salamat po sa lahat po ng viewers, sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at panonood dito sa Barangay in Action at sa lahat ng programa rito. Maraming salamat po sa inyo. At yan. So, ang inyo pong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na nawa patuloy tayong ingatan, pagpalait, subaybayan ng ating Panginoon saan man tayo patungo, anuman ang ating ginagawa. God bless us! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po ang DCWG. Tingin ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.